meeting. Ginamit pa niya ang Malacanang. Ito ka, Bibi. He is damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, pumarap sa amin, nakapagtaka ka doon, banyo ng banyo, singhot ang singhot. From time to time, out of focus kami that banyo ng banyo. Mamaya, umpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Banyo ng banyo, singhot ng singhot. Kaya hindi sila matatapos-tapos sa kailang meeting. Anong allergy? May allergy siya sa... Pero in fairness naman, kung magmi-meeting sila, air-conditioned room naman yung lugar nila, di ba? Baka meron siyang allergy or di ba kaya, may sipon? Kung may sipon sana pina-reschedule niya ang meeting. Pero iba banyo ng banyo, singhot ng singhot. Ano nangyari? Dahil kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero hindi lang yan problema namin. Like what happened sa the Love for All program of our First Lady, ating kagalang-galang na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was cancelled. Na-cancelled that allegedly nagkaroon na, siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Carialan. Alleged pag-operate ni Carialan. At remember, there was 8 casualties that time. Ayun, okay lang yun. Sabihin natin, security risk. Okay, we understand why it was cancelled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro serbisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, Love for all agency na doon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron ng tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the services na ibibigay ng gobyerno. The personal interest niya. Ang sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Unang umpisa, siguro natakot yung mga allies, sinabi niya, mga kabike. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible election. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Natakutin mo ang ating mga mayors. Ni-harass mo sila. Nanakot si Anton Lagda Mayor. Grabe yun. Sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, nako, Bibim, alam mo ba to? Ginigipit ang mga mayors mo, ang mga mahal mo. Ang nangyari, palihim na nangyari sa mga supporters ni Bongbong Marcos na mga politiko. Ang Pangulo, kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong ka paparitin namin. Ito pala ang ginagawa ni Anton. Labanan ka namin, papakulong ka paparitin namin. Tanggalan ng bodyguard, ipakukulong, ipapaharas. Yun ang ginawa nila sa governor ng Mindanao? Yun ba ang ginawa nila sa mga ayaw kay BBM, hinaharas? Pakinggan mo. Bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong ka. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan. Pakasuhan ka namin, di ba? Papakulong ka, paparit ka namin. SAP Anton is no longer representing the principles and ideas of the President. Being SAP, it must be an extension of the President. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero naging evident
Dahil sa kanyang pinanggagawa ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors at hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. What an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAP dahil he does not represent the principles of the president. When SAP speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal na Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya doon kagabi sa sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. E paano yung mga tao nandoon sa kanila? E paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, yung mga kasama niya doon, Lenny Robredo at Isko Moreno man nasa eleksyon. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan. Kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon. As I said earlier today, we are with the President. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Ay hindi lang namin maintindihan bakit si Anton, bakit siya nandyan.